Maiinit na balita ngayong tanghali. Apollo Quiboloy at 4 pang kapwa-akusado naghain ng not guilty plea sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Kampo ng KOJC sinagot ang alegasyon ng pang-aabuso at human trafficking. Paglulunsad ng agripuhunan at pantawid program sa mga magsasaka pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Nueva Ecija. Panibagong oil price rollback posibleng ipatupad sa susunod na linggo. At ika-67 kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagdiriwang ngayong araw. Pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, hiniling ng Pangulo para sa kanyang birthday. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 13, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Binasahan na ng sakdal sa Pasig Regional Trial Court si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at 4 pang kapwa-akusado kaugnay sa kasong qualified human trafficking na kinakaharap ng mga ito. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang latest dyan sa arraignment kina Quiboloy? Magandang umaga, Ella. Pasado alas 7 ng umaga ay nagsimula yung arraignment o pagbasa ng sakdal kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy dito sa Pasig City Regional Trial Court, Branch 159 sa kasong human trafficking. Kasama din yung kanyang 4 na mga akusado. Matapos ang ilang buwang pagtatago at matapos maaresto, formal na naiharap sa korte si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy at 4 pa nitong kapwa-akusado dito sa Pasig RTC. Ela, pasado alas 7 nang dumating ang convoy, lulan si Quiboloy at co-accused na sina Crescente Canada, Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Naka-Kevlar helmet si Quiboloy at nakasuot din ng bullet-proof vest. Ganyan din yung mga kapwa niya akusado. Ayon kay Attorney Joanna Paula Domingo, isa sa mga abogado ng private complainant na si Attorney alias Amanda, naghain ng not guilty plea si Quiboloy at ang lahat ng mga kapwa akusado nito, kabilang na si Pauline Canada na huling dumating kanina. Kinumpirma naman Ella ng abogado ni Quiboloy na si Attorney Israelito Torion na ang sinasabing ang not guilty plea ni Quiboloy at wala na siyang iba pang pahayag na ibinigay. Apollo Quiboloy nag-plea ng not guilty. Yung pasensya talaga, wala kaming statement kasi ang kaso nasa korte. Dagdag pa ng legal team ni alias Amanda, tiwala sila na ang umano'y mga krimeng nagawa ni Quiboloy at kapwa-akusado nito ay sa wakas mahahayag na. Ang mga kaso niya ay 2019 pa nila naihain at matagal nilang hinahanap ang hustisya para sa complainant at biktima na si Amanda. Sa impormasyon naman na ating nakuha sa panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ, sa September 25 ang pre-marking of evidence at ang pre-trial ay sa October 17. Nangyari ang sinasabing krimen sa Davao City noong 17 taon pa lamang si alias Amanda na private complainant. Si Quiboloy ay inireklamo ni alias Amanda noong 2019 sa Davao City Prosecutor's Office, subalit dinismiss ito ng piskalya. Naghain sila Ella ng apela at pinawalang bisa pa rin. Kaya naman napilitan silang iakyat ang reklamo sa Department of Justice o DOJ sa pamamagitan ng petition for review pero hindi ito umusad. Nitong taon ay nireview ng Department of Justice ang reklamo sa ilalim ni Justice Secretary Crispin Rimulya. At March 2024 nga Ella ay binaliktad ng DOJ ang desisyon ng kanilang piskal sa Davao at ipinasampa sa korte ang kaso na nagresulta sa paglalabas ng warrant of arrest laban kay Quiboloy. Ella, sa nakuha din nating impormasyon kanina sa arraignment ay mayroon daw motion itong si Quiboloy nga na tutulan ito ng prosecution at meron daw siyang alternative na motion
Kung hindi sa AFP ay sa Veterans Hospital dahil ang paliwanag umano ng kampo ni Kibuloy ay may sakit ito pero tinutulan din ito ng prostitusyon. Ang nagiging hatol-ela ng korte si Kibuloy habang dinidinig pa o wala pang resolusyon yung kanyang motion na ilipat siya dyan sa Armed Forces of the Philippines ay mananatili siya sa detention facility sa Camp Crame. At samantala yung iba pang mga akusado, yung 4 na mga akusado, ayon sa ating nakuhang informasyon, sila ay may commitment order na ang korte na sila ay ilipat dito sa Pasig PCJ. At sa ngayon, mamaya naman Ella, pagkatapos nga dito sa Pasig RTC, mayroon pang isang bukod na arraignment si Kibuloy. Diyan naman sa Quezon City RTC, branch 106 sa kasong child abuse at sexual abuse. At itong ang mangyayari dito ay hindi na dadalo ng face-to-face si Kibuloy at video conferencing na lamang siyang dadalo. Pero itong kampo ng prostitusyon, partikular ng complainant si Amanda, ay naasahan nating dadalo dyan sa Quezon City RTC para sa arraignment namin. Yan lang ating update mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Muling nahaharap sa panibagong akusasyon ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos lumapit sa Davao City Police ang ilang kababaihan na dati umanong miyembro ng tinatawag na pastorals upang isumbong ang umano'y pang-aabuso sa kanila ni Kibuloy noong sila ay minor de edad pa lamang. Ang detalye sa ulat ni Lane Moreno. Ilang mga bagong aligasyon ng sexual abuse laban kay religious leader Apollo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasa sila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ayon kay Davao City Police Office Director Police Colonel Hansel Marantan, personal niyang nakausap ang mga biktima na umano'y miyembro ng piling grupo na tinatawag na pastorals. Ito umano yung nasa inner circle ni Kibuloy. At the age of 13, they were started to be raped. Kung umalis sila ng at the age of 18, so i-compute natin. Kasi doon naman they are members of the pastoral. Dalawa pala ang pastoral, isang pastoral of the innermost circle and pastoral of the inner circle only. Kwento umano ng mga biktima, nasa edad 13 anyos sila nang maging bahagi ng pastorals. There's a foundation offering them for a free education. So even their mothers, they brought their children doon sa foundation. The others binigyan naman ng free education, but those who were spotted that fits the standard of Kibuloy, kinuha na niya sa KOGC compound and prepared them to be pastoral, members of the pastoral. Ilang taon na umano ang nakalilipas mula nang umalis sila sa grupo ni Kibuloy, ngunit ngayon lang sila nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong. Nasa loob pa rin umano ng KOJC ang kanilang mga kaanak at natatakot sila sa maaaring gawin ng tinatawag na Angels of Death ni Kibuloy. If there's a violation, halimbawa sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel to get even with you. To get even means papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Ayon sa Davao City Police, masinsin nilang susuriin ang salaysay ng umano'y mga biktima, pati na ang ilan pang mga record at ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. Iniimbestigahan din nila kung may kinalaman sa mga nagpakilalang pastorals at inner circle umano ng lider ang mga silid na sinasabing nakapalibot sa kwartong ginagamit umano ni Kibuloy na nakita ng mga pulis. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang malinaw na impormasyon tungkol sa sinasabing pastorals na lumutang umano sa pulisya. Umapila rin siya sa mga kinauukulan na iwasan ng mga espekulasyon at mag-ingat sa mga impormasyong inihahayag sa publiko tungkol sa kaso ni Kibuloy. Sina Kibuloy at 4 na iba pa ay nahaharap sa kasong child at sexual abuse at human trafficking. Nakatakda na silang basahan ng sakdal sa korte sa Pasig at Quezon City ngayong araw. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police o PNP ang tinatawag na Angels of Death ni religious leader Apollo Kibuloy. Ayon sa PNP,
Ang Angels of Death umano ang ginagamit na panakot ni Kibuloy sa mga menor de edad na sinasabing biktima ng pang-aabuso para huwag pumalag at magsumbong. Narito ang report ni Leia Ilagan. Just can imagine a minor being sexually molested by an individual at sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they were allegedly sexually molested by Apollo Kibuloy po at and they are being threatened na kapag sila ay i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang naranasan sa kamay po ni Apollo Kibuloy ay i-hunt sila ng Angels of Death. Patuloy na nadadagdagan ang lumulutang na biktima ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakaalarma na puro mga menor de edad ang umano'y mga biktima ng religious leader. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa. Maraming nagsasabi at paano sila ginamit, paano yung indoctrination sa kanila, paano gamitin, kung paano sila kinakausap ng mga inner circle, kung paano sila i-prepare bago sila gamitin. Di umano, again, I'm using di umano allegedly, ni Pastor Kibuloy, paano sila ipapasok sa kwarto. Matapos na gawin ang umano'y pang-aabuso, sinabi ni Colonel Fajardo na iisa lang ang sinasabi ni Kibuloy sa mga biktima nito. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Nililinaw lang natin. Ang sinasabi na pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Kwento umano ng mga biktima, hindi sila makapagsumbong dahil sa takot sa tinatawag na Angels of Death. Takot yung mga bata dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng Angels of Death. Angels of Death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng Angels of Death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa yun ng sinasabi na abuser nila. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila kung ano itong sinasabing Angels of Death umano ni Kibuloy. Hindi natin alam kung ito bang Angels of Death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. So kasama po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Panawagan ng PNP sa iba pang umano'y inabuso ni Kibuloy, lumutang at magsampa ng reklamo. Gusto ko pong kuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakaranas ng ilang taon ng pamomolestya. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at wag po kayong matakot, sabihin natin yung totoo, maging doon po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang nabiktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Dagdag ng pambansang pulisya, mananagot din ang mga magulang ng mga bata na kusang inialay ang kanilang mga anak kay Kibuloy. Definitely. These are minors, 12, 13 years old. At yung kanilang mga magulang ay miyembro. Alam di umano ng mga magulang dahil nga parang they are being offered. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. I understand. I don't know how an individual can do those things sa isang bata. Dumipensa naman ang kampo ni Kibuloy ukol sa naturang mga akusasyon. Kung may mga bago, I'm sure planted yung lahat yun. Kuan yun, mga manufactured yan. But let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ hinggil sa mga alegasyon ng human trafficking at pang-aabuso sa loob ng samahan. Ayon sa KOJC, may cardinal rules na sinusunod ang grupo at kasama umano rito ang pagkakaroon ng freedom of choice o kalayaan sa pamimili. Ibig sabihin, hindi umano maaaring pwersahin ang kanilang mga miyembro na gawin ang anumang bagay na labag sa kanilang kalooban. Sinabi rin ng grupo na binibigyan ng pagpapahalaga sa samahan ang karapatang pantao at lahat ng ginagawa ng kanilang missionary workers at miyembro ay batay umano sa kanilang sariling kagustuhan. Inilabas ng KOJC ang pahayag matapos iulat ng Philippine National Police ang paglutang ng 5 dating miyembro umano ng pastorals na umano'y inabuso ni Apollo Kibuloy. Sinasabing nangyari ang insidente noong sila ay pawang minor de edad pa lamang. Nakausap umano sa telepono ng dating jail warden ng Davao Prison and Penal Farm si dating Pangulong Rodrigo Duterte at binati umano siya matapos paslangin ang 3 Chinese drug lords noong August 2016. Samantala, pinatawang muli ng contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque ng Quadcom matapos pumalyang isumite ang mga pinasabpinang financial documents nito. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Pinagtibay ng dating jail warden ng Davao Prison and Penal Farm at ngayon Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla ang salaysay ng isang person deprived of liberty na si Leopoldo Tan, isa sa 2 pumaslang sa 3 Chinese drug lords sa piitan noong August 2016. Anya, nakausap umano niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa telepono at binati pa umano siya nito. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. Sa mga unang pagdinig ng Quadcom at sinumpaang salaysay ni Padilla, hindi niya nabanggit ang pangalan ng dating Pangulo. Dagdag pa niya, nakausap niya ang nooy police officer na si Royina Garma gamit ang telepono ng isang PDL na si Jimmy Fortaleza at sinabihan siyang huwag makialam sa kill order laban sa 3 Chinese inmates, bagay na mariing itinanggi ni Garma. Si Garma ay opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group sa Davao noong mga panahong iyon at naging General Manager din ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng Administrasyong Duterte. He lied on the first hearing. The second hearing, because he was detained, might be he realized that sa kanya lahat ang siyang may kasalanan. He need a fall guy. And it's easy to just blend on the facts presented during the first hearing and easy to say he feared his life. Pinatawa naman ng contempt si Garma dahil sa umano'y pag-iwas na sumagot sa mga tanong ng Quadcom. Ipinag-utos din ang pananatili nito sa House Detention Facility. Naniniwala ang mga kongresista, malapit si Garma kay dating Pangulong Duterte dahilan ng appointments nito noong police officer pa ito hanggang sa maging PCSO head. Emosyonal na umapela si Garma sa 4-house panel kaugnay ng contempt citation, subalit pinayuhan na lamang itong mag-apela o maghain ng petisyon sa korte. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. No, I will answer all your questions, Mr. Chair. We sympathize with you, Colonel Rohina Garma, no? But of course, we have already decided, and the proper recourse is to apply for a motion for reconsideration. In relation to your daughter, yeah, we will be asking, the Sergeant at Arms
to fetch yung anak niya para to be with her. Para at least ay makita natin yung kalagayan ng kanyang anak. Makikipag-ugnayan na ang Quadcom sa NBI upang imbestigahan ang nangyaring pagpatay sa 3 Chinese nationals sa Davao Prison noong August 2016. Samantala, muli namang pinatawan ng contempt si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration, matapos na pumalyang isumite ang ipinasabina ng Quadcom na mga dokumento kaugnay ng kanyang korporasyon tulad ng tax returns, statements of assets, liabilities and net worth o SALNs at iba pang financial statements. Bahagi si Roque ng iniimbestigahan ng Quadcom sa umano'y operasyon ng illegal pogo na Lucky South 99 na ni-raid sa Porac, Pampanga. Muling ipinag-utos ng komite na i-detain si Roque sa House Detention Facility hanggang sa maisumite nito ang mga hinihinging dokumento o hanggang ma-dissolve ang 4-house panel. Nagdesisyon naman si Attorney Roque na hindi na dumalo sa pagdinig sa Kamara at maghahain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng mga pinaggagawa ng Quadcom. Ayon kay Roque, pinagsusumite siya ng Quadcom ng mga personal na dokumento na walang kaugnayan sa POGOs. Muli ring iginiit ni Attorney Roque na obvious naman na ang target ng investigasyon ng Quadcom ay ang mga Duterte. Malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal record sa Pogo na yan? Inatasan na ng Quadcom ang committee secretary na makipag-ugnay sa mga kinauukulang otoridad gaya ng Bureau of Immigration kaugnay ng posibleng pagbiyahe sa labas ng bansa ni Roque, bagay na pinalaga ng abogado. Panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ni GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang alegasyon na inalok umano ni Alice Guo ng 1 bilyong piso ang isang Filipino-Chinese trader para tulungan ang dating alkalde. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, sinusuri na nila ang naging pahayag ni dating Senator Panfilo Lacson na lumapit si Guo sa kanyang kaibigan bago ito umalis ng bansa. Aminado si Remulla na may mas malalim pa na aspeto ang kaso ni Guo at posibleng may malaking pera na sangkot para protektahan ang dating alkalde. Hinintay natin siyempre yung mga investigations na ginagawa tungkol sa background niya. Yung sinasabi kasi ni Senator Lacson, pinapersonan namin yan dati pa. We're aware that there's more to it than meets the eye. Hindi, malalim siya malalim ang kanyang laro And very sophisticated ang laro niya. Maybe she's just extremely talented. Pero hindi siya ordinary felon. Malalim siya. Inaasahan ng Presidential Anti-Organized Commission na agad mailalabas ang search warrant kaugnay ng gagawin nilang paghahanap sa sinasabing libingan ng mga torture victim na foreign national sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Narito ang report ni Nestor Torres. Naghahanda na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO sakaling aprobahan ng korte ang kanilang request for search warrant upang simulan ang paghukay sa sinasabing libingan ng mga foreign national sa compound ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon sa mga saksi, ang mga foreigners na sinasabing nakalibing sa umano'y mass grave ay pawang mga biktima ng torture at iba pang human rights violations sa ilang taong operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa lugar. Gusto namin makasigurado kung totoo ba o hindi. Kung meron ng mga inilibing doon, may dadagdag tayo mga kaso doon sa mga incorporators ng Whirlwind at saka ng Lucky South 99.
Kabilang sa mga personalidad na hinuugnay sa Lucky South 99 Pogo Hub ay si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guho at ang naarestong sina Cassandra Leong at Sheila Guho. Ilan sa mga krimen na umano'y nangyayari sa loob ng compound ay kidnapping, murder, torture at money laundering. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit sa kalahati ang inalis ng mga kongresista sa panukalang pondo ng Office of the Vice President. Mula 2.037 billion pesos, nasa 733 million pesos ang inirekomenda ng House Committee on Appropriations na ipagkaloob sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Ang detalye sa ulat ni Rosa Nicos. Halos 1.3 billion pesos ang tinapyas ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Ginawa ang rekomendasyon matapos hindi siputin ni Pangalawang Pangulong Sara Duterte ang budget deliberation ng House panel. Sakaling maaprubahan, nangangahulugang mag-ooperate ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon sa pamamagitan ng 733 million pesos. Ibig sabihin, mahigit sa kalahati ang inalis ng mga kongresista sa rekomendadong budget ng Department of Budget and Management o DBM para sa OVP. Ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. Partikular na binawasan ang pondo ng OVP para sa supplies, personal services para sa consultants, financial assistance, rent at lease expenses at utility expenses. Ang inalis na pondo ay ililipat naman sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng Department of Social Welfare and Development at Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients ng Department of Health na itinuturing nilang mahalagang programa ng pamahalaan. Sa mga benepisyaryo po ng ating OVP, huwag po kayong mag-alala. Dahil ang pondo po natin para sa Social Services Program ay intact po at nilagay po natin sa DSWD at DOH ang mga under specific programs, AICS and MAIFIP na sa totoo lang po subok na po in terms of service delivery. Nilinaw naman ni Representative Kimbo, hindi pa pinalang rekomendasyon ng House panel. Dadaan pa ito sa plenaryo ng Kamara, sa deliberasyon ng Senado, sa Bicameral Conference Committee at maging sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa September 16, uumpisahan ang House plenary debates para sa 2025 General Appropriations Bill. Sakali namang magtungo sa Kamara si VP Duterte para sa pagdinig, may posibilidad pa bang mabago ang rekomendasyon ng House Committee on Appropriations? Tingnan po natin. I mean, we are open to anything. As I said, there's another round of amendments. Ang sa atin, again, pinaka-importante is anong information ang makukuha natin. Kasi we need to make an informed decision. Ang budget is an informed decision. Samantala, sa kanyang pahayag matapos ang budget cut ng Kamara, sinabi ni Vice President Duterte na marami ang nangangailangan ng tulong, lalo na ang mahihirap na Pilipino. Kaya tutuloy ang kanyang tanggapan sa pagtatrabaho kahit pa walang pondo. Batay naman kay Congresswoman Kimbo, maaaring tumanggap ng donasyon ang OVP, subalit kung galing sa foreign governments, kailangan ng clearance mula sa Office of the President. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas maagang maide-deliver ang 110,000 na mga automated counting machines na gagamitin sa 2025 midterm elections ayon sa Commission on Elections. Inaasahan na bago matapos ang 2024 ay matatapos na rin ang gagawing hardware acceptance test upang tiyaking magiging maayos ang mga makina sa isasagawang botohan. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez.
Matatapos ng mas maaga ang delivery ng automated counting machines o ACMs na gagamitin sa 2025 midterms election. Batay sa kontrata ng Commission on Elections at South Korean firm na Miru Systems Incorporated, sa Disyembre ngayong taon matatapos ang delivery ng lahat ng ACMs. Ngunit noong Agosto pa lamang, nalagpasan na ng supplier ang bilang na dapat i-deliver nito sa COMELEC. Nasa higit 27,000 ang na-deliver na ng Miru na mas marami kaysa sa 20,000 units na inaasahang maidi-deliver nitong nakaraang buwan. Ibig sabihin, nahihigitan ng supplier ang target nitong delivery at dahil sa mas mabilis na paghahatid ng mga ACMs, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa Nobyembre ay matatapos na mai-deliver ang lahat ng 110,000 units ng counting machines. We were informed again by Miru that by October they will be finishing the entire 110,000 and therefore by November, before the end, madi-deliver nila sa atin ang buong 110,000. Noong Miyerkules, nagsimula na ang hardware acceptance test sa mga ACM. Nasa mahigit 800 unit na mga makina ang sumailalim na sa hardware acceptance test. Isinasagawa ito upang tiyaking magiging maayos ang mga vote counting machines at hindi ito magkakaaberya kapag ginamit sa araw ng eleksyon. Kasama sa mga iniinspeksyon ang baterya, touchscreen scanner, printer, camera, audio, smart card port, USB port, LED sensor, external keypad, network, at HDMI. Ayon sa COMELEC, mayroon ilang ACM na nagkaroon ng issue. Paliwanag ni Chairman Garcia, mayroong nakitang problema sa hardware ng audio. Ang component ng machine na ginagamit ng mga visually impaired o walang paningin para makaboto. Pagka isa sa mga components ay hindi gumana, yung buong machine ang binabaliwala. So technically, dapat yung buong machine ang papalitan. Ganun ang rule natin. Kasi nga, highest quality standard ang ini-impose natin dito sa binyan. Gusto natin kung ano talaga yung, kung dapat makapasa sa lahat ng test. Bukod sa mga ACMs, dumaan na din sa hardware acceptance test ang mga 80 Starlink units, habang sa susunod na linggo naman nakaschedule ang 2,200 na mga laptops na gagamitin sa mga canvassing area. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at Philippine Statistics Authority o PSA na hindi sila lumabag sa patakaran laban sa subcontracting. Kaugnay ito ng proyekto ng Philippine Identification System o National ID matapos tumulong ang All Card Incorporated o ACI sa pagsusupply ng mga kagamitan sa pag-iimprenta ng National ID. Ayon sa BSP, sumunod sila sa agency-to-agency procurement guidelines sa ilalim ng RA 9184 at tiniyak na mga tauhan ng BSP at PSA ang nagmamanage ng printing. Binigyan diin ito na walang issue na natuklasan ang Commission on Audit tungkol sa subcontracting sa pagsusuri nito sa mga transaksyon ng BSP. Tiniyak din ng PSA na ganap silang sumusunod sa mga procurement guidelines ng gobyerno at patuloy ang kanilang suporta sa transparency at accountability. Abiso sa mga motorista, posible magkaroon ng panibagong rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring bumaba ng 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Habang nasa 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos naman ang posibleng maging rollback sa presyo ng diesel at 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 65 centavos na tapya sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad naman sa araw ng Martes
September 17. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga atletang Pilipino na lumahok sa 2024 Paris Paralympics. Tumanggap ng 1 million pesos at presidential citation sina Ernie Gawilan, Angel Otom, Sandy Asusano, Gerald Mangliwan, Agustina Bantilok at Alaina Ganapin. Kasama ng Pangulo sa pagbibigay ng parangal sina Executive Secretary Lucas Bersamin at Philippine Paralympic Committee President Michael Barriado. Gayon din sina First Lady Lisa Araneta Marcos at mga anak na sina Vincent at Simon. Ang 2024 Paralympics ay ginanap sa Paris mula August 28 hanggang September 8 na dinaluhan ng mahigit 4,000 na atleta mula sa 168 na bansa. Ngayong araw ay ipinagdiriwang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang 67th birthday. Kaugnay nito ay ibinahagi nila Sandro, Simon at Vinnie Marcos ang kanilang paghanga at respeto sa kanilang ama, gayon din ang mga natutunan at di malilimutang karanasan kasama ito. Ayon sa magkakapatid, isang amazing parent si PBBM na sa kabila ng pagiging busy sa trabaho ay palagi itong humahanap ng oras para sa kanyang pamilya. One important lesson that he taught me, I think it's that when you're faced with a problem and you become or you get panicky and go in panic mode, he always says to go away and think first, because whatever your first decision will be will always probably not be the best one. We really appreciate that despite all of that, he's still able to make time for me, make time for my brothers, and of course, make time to take my mom out on date nights and keep her happy. Well, I think my biggest wish for my dad in general is just that he stays himself and he stays the awesome guy, the awesome, cool, amazing parent that he's always been. As a president, I'm really happy to have him for our country. Economically, politically, I don't think I could choose anybody else aside from my father. Nasa Nueva Ecija ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ilang programa sa agrikultura. Isa sa inilunsad sa probinsya ang Agri-Puhunan at Pantawid Program sa mga magsasaka. Ang detalye alamin natin kay Nel Maribuhok Live. Nel, ano itong programa na Agri-Puhunan at papaano ito pakikinabangan ng mga magsasaka? Yes, sa pamamagitan ng Agri-Puhunan, bibigyan ng mga magsasaka ng Intervention Monitoring Card na gagamitin pambili ng binhi, pataba o fertilizers, pesticides at iba pang input na kakailanganin sa pagsasaka mula sa mga accredited merchants. Ang Pantawid program naman ay subsistence allowance para din sa mga local farmers na maaaring ma-withdraw sa panahon ng pagtatanim hanggang sa panahon ng anihan. Ito ang mga programang inilunsad ng Pangulo kanina sa munisipalidad ng Gimba sa Nueva Ecija. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ito sa mga pamilya ng mga magsasaka. Bukod dito, bibigyan din namin kayo ng 32,000 piso tulong pantawid. Ipapamahagi ang 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob na 4 na buwan. Layunin natin na matugunan ang ilang mga pangangailangan ng inyong pamilya habang kayo ay nag-aantay sa pagtubo ng inyong mga pananim. Ang mga magsasaka sa programa kapag sila ay rehistrado sa Registry System for Basic in Agriculture, magsasaka na hindi bababa sa 1 hektarya at hindi tataas sa 2 hektarya ng lupa ang kanilang sinasaka. Samantala, pinagdiriwang ngayon ni Pangulong Marcos ang kanyang ika-67 kaarawan. Hiling ng Pangulo, maging maunlad ang sektor ng agrikultura at maramdaman ng mga magsasaka ang mga programang ipinatutupad para sa kanila. Madali yung birthday wish. Maparami ito na talagang lahat ng bawat magsasaka sa buong Pilipinas maramdaman itong programang ito, at lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin sa pagtulong ng DBP, lahat ng mga financing institution, lahat po yung buong sistema ng agrikultura
ay ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Aga, may isa pang programa na dinadaluhan ng Pangulo sa probinsya pa rin ng Nueva Ecija. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nakatakdang ipamahagi ngayong araw ang cash assistance sa mga piling benepisyaryo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ang nasabing inisyatibo ay programa ng pamahalaan para matulungan ang mga kababayan nating nangangailangan. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina, live. Jed, ilan ang benepisyaryo ng AKAP ngayong araw dyan sa Quezon City? Nakakapot sa isang na benepisyaryo ng ayuda para sa Kapos na Kita Program o AKAP dito sa Quezon City. At hindi lang yung mga residente sa nasabing lungsod pupunta dito, kundi magiging mga kababayan natin yung mula pa sa iba't ibang lungsod dito sa Metro Manila. Kanina umaga, simula na pagsitanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Nagkakahalaga ang nasabing payout ng 5,000 piso at ito ay kaaligsabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At hindi lang dito sa Quezon City ang distribusyon ng nasabing ayuda para sa ating mga kababayan, kundi maging sa ilang mga lugar o probinsya sa bansa ay simultaneous ito ipinapamahagi o nagaganap. Ang ay isang financial assistance mula sa pamahalaan para sa mga low-income family at mga individual. At tulong ito para sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan at kahit papano ay makatulong na makaraos sa hirap ng buhay. At tatagal itong pagdidistribute ng AKAP hanggang mamayang hapon kung saan ngayong umaga nga ay yung unang batch ng mga benepisyaryo muna ang pinapapasok dito sa covered court sa Quezon City at ang susunod na batch naman ay mamayang 1:00 ng hapon. At katulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dito sa Balon, Banto, Quezon City ay ang bagong henerasyon party list sa pag-asiste sa mga kababayan natin kukuha ng payout ng AKAP ngayong araw. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Samantala, para naman po alamin natin ang update ukol sa bagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang magpapalakas ng habagat. Atin pong pakinggan ang press conference ng Pag-asa. Ito po ngayon ang latest sa Tropical Storm Bibingka o international name Bibingka na maaring maging Ferdy pagpasok po nito ng Philippine Area of Responsibility. Kanina pong alas 8 ng umaga ay humina po ang bagyong Bibingka. Ito po ay isang tropical storm sa ngayon. From severe tropical storm ay humina po ito into tropical storm category. So huling namataan po ang lokasyon ng bagyong Bibingka na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, 1,500 km east ng extreme northern Luzon. So kung mapapansin niyo po, ito po yung Batanes. Halos lagpas na po siya sa east po ng Batanes. So, konting-konti na lang po ay hindi na sana siya papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero base po sa ating track po ay sasaglit po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So, taglay po nito ngayon ang lakas na hangin na 85 km per hour malapit sa gitna at bugso naman ng hangin na umaabot hanggang 105 km per hour. Inaasahang kikilos po ito north-northwestward. At ito po ay may bilis na 20 km per hour. So ano pong ine-expect po natin? Dahil saglit lang naman po ang pagpasok ng Philippine Area of Responsibility ng bagyong Bibingka, ang binibigyan po natin ng emphasis dito ay ang southwest monsoon na habagat na maari po niyang ma-enhance. So sa kasalukuyan po ay patuloy na po ang mga pag-uulan dito po sa malaking bahagi po ng ating bansa, ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So ano pa po ba ang mga areas na ini-expect natin na for today and for the next 3 days ay magkakaroon po ng mga significant rainfall na maaaring pong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So ngayong araw po hanggang bukas
ng tanghali ay maaari pong magkaroon ng matitinding pag-ulan sa Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon, Masbate at Negros Occidental. Katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan naman po sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, nalalaming bahagi ng Bicol Region, the rest of Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani. At para sa iba pang mga update ukol sa binabantayang bagyo, manatiling nakatutok dito sa UNTV at sa aming mga social media account. Naka-high alert ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Western Visayas sa posibleng pagsabog ng Mount Canlaon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakahanda na ang ahensya para sa mga posibleng senaryo kapag nangyari ang sakuna. Mayroon ng 147 million pesos na halaga ng food at non-food items ang naka-preposition para sa mga maapektuhan sakaling pumutok ang bulkan. May relief goods na ring nakahanda sa La Castellana sa Negros Occidental na isa sa mga lugar na pinaka-naapektuhan ng huling pagsabog ng bulkan noong Hulyo. Dagdag pa ni ASEC Dumlao, may 3 million pesos na ring standby fund ang DSWD Western Visayas. Samantala, tiniyak din ng DSWD Field Office 7 sa Central Visayas na may sapat din silang supply ng relief goods para naman sa mga apektadong LGU sa Negros Oriental. Inilunsad ngayong araw ng National Irrigation Administration Calabarzon Region ang Murang Bigas Program kung saan mabibili lamang ng 29 pesos per kilo ang bigas para sa mga priority group. Para sa detalye ng balita, alamin natin kay Ari Silvestre live. Aris, paano ba makaka-avail ang publiko para sa murang bigas na yan at sino-sino yung itinuturing na priority groups? Yes, Aga, makakakuha nga ang ating mga kababayan dito ng libreng 29 pesos na bigas ang mga priority groups. Inilunsad ngayong araw ng BBM Rice o Bagong Bayaning Magsasaka Rice sa Pila, Laguna sa programa ng Kadiwa ng Pangulo sa NIA. Dito ay mabibili ang murang bigas sa halaga lamang ng 29 pesos kada kilo sa 10 kilong bigas kada individual. Mga senior citizen, solo parents, PWD at member ng 4Ps ang mga maaaring makabili ng murang bigas. Ito ay inisyatibo sa parte ng NIA Rice Contract Farming Program. Layo nito para matulungan ang mga local farmers para mapalaki ang kanilang produksyon ng bigas at maibigay naman sa mga priority groups sa murang halaga lamang. Ito po, tama po. Kumbaga ako nagtatanong po bakit 29. So pinag-aralan pong mabuti ng ahensya yan o ng NIA kung magkaano yung na-invest mo o na kapital mo, ipinasok mo at lahat po ng gastos doon. And then lumitaw po na sa 29 pesos may kita na po yung ating mga magsasaka at hindi na po lugi, may kita pa. Bilang karagdagan sa abot kayang programa ng murang bigas, tampok din ang iba't ibang sariwang ani mula sa asosyon ng mga irigasyon sa kanilang mga prutas at gulay na bukas naman ito Aga sa mga mabibili sa publiko. Ang proyektong ito ay naglalayong direktang ikonekta ang mga magsasaka sa mga mamimili na ibibigay sa isang lugar para sa mga lokal na magsasaka na ibenta naman sa kanilang mga produkto ng walang dagdag na patong na halaga. Sa inisyatibong ito ay upang mapalawak sa pangunguna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng agrikultura na mapabuti ang kabuhayan ng mga Pilipinong magsasaka at tiyakin ang seguridad ng pagkain para sa bansa. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Pila, Laguna. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ari Silvestre.
Sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo na nag-iisang FM station on wheels, ang Wish 107.5, isa na namang milestone ang naabot ng istasyon matapos ma-hit ang 15 million subscribers sa official YouTube channel nito. Samantala, kaabang-abang naman ang inihanda ng Wish 107.5 at KDR Music House para sa panibagong serye ng Wish Date Concert na matutunghayan na ngayong Oktubre. Narito ang report ni Gladys Toabi. Wish 107.5 dahil sa konsepto nito, Radio on Wheels, sa layuning maglibot sa iba't ibang sulok ng bansa at iparinig ang mga awiting sariling atin. At kasabay ng pag-arangkada ng Wish 107.5 bus, tuloy-tuloy din ang pamamayagpag ng original Filipino music sa suporta at pagmamahal ng mga wisher na patunayang buhay na buhay ang OPM at kayang makipagsabayan sa international music scene. Nitong Agosto lang ay ipinagdiwang ng istasyon ang ika-10 anibersaryong pamamayagpag nito sa ere at hindi maikakaila ang malakas na hatak nito sa social media platforms, kabilang na sa YouTube. Direktang napapakinggan ng mga wisher, ang Wish-clusive na mga rising at kilala ng artist sa music industry na minsan nang sumampa sa Wish Bus. Dahil sa impluwensya ng musika, isang panibagong milestone ang naabot ng Wish 107.5 matapos ma-hit ang 15 million subscribers sa official YouTube channel nito. Ang rising singer-songwriter na si Eliza Maturan nagbalik tanaw kung papaanong nakatulong sa kanya ang estasyon bago pa man sumikat ang kanyang hit song na Museo. Sobrang nakatulong siya for me, especially nung Uncharted kasi nakakanta ko sa Wish Bus even before my hit song, the song Museo. Kaya parang ako mismo first hand na experience ko na kumbaga you don't have to be a mainstream artist or kahit hindi ka sikat, parang binibigyan ng chance ng Wish 107.5. Nagpaabot din ng mensahe ang Philippines King of R&B na si JR para sa istasyon. Bawat Wish-clusive ng R&B King ay talaga namang minahal ng mga wisher. At ilan dito ay umabot pa ng million views. Congratulations Wish on hitting another milestone of 15 million subscribers on YouTube. Wow! Such a big feat to accomplish. And it's obvious why you are so successful is because kakaiba kayo. Natatandaan ko nung bago pa lang ng Wish, nag-imbita sila sa akin mag-perform ng aking mga kanta. And pagkatapos naisip ko, wow, very unique itong concept. Walang gumagawa nito sa buong mundo, sila lang. Kaya you're so successful because you're so original and you're doing your thing. Kaya Wish, thank you for that, for supporting us artists. Samantala, isang bagong serye ng Wish Date Concert ang mapapanood ng mga wisher sa darating na October 13 sa Mall of Asia Arena. Iba't ibang emosyon ang yayakapin ng mga wisher. Samahan pa ng performances mula sa bandang Dilaw, Dionella, Letters from June, Arabel de la Cruz, Josh Cullen, Itchy Worms, at Angeline Quinto. Makibahagi sa isa na namang unforgettable evening, hatid ng Wish 107.5 at KDR Music House. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 1, versikulo 6 na nagsasabi, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita,
una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!